araw sa ating mga kalata. Welcome sa ating vlog number 26. Ang topic natin ngayon is double offset equal. Ibig sabihin, parehas lang yung sukat niyan dito, no? Na 800 dito. Sa baba 800 din. Yung sidings naman niya is 500. Dito 500 din. Sa equal lang siya. Ito yung workshop drawing natin. Yung bottom natin is 800 by 800. Yung height natin is 1,400. May diferensya siyang 500 galing dito. So 500 diferensya, no? Sa sidings naman is 500 diferensya. So 500 yung bunganga dito sa taas 500 din. So lagyan lang natin ng leeg na mostly ginagawa natin is 100. Pwedeng 75 mm, pwedeng 50. So lagay natin much better 100. Una, gagawa lang tayo ng reference point, no? X and Y line. Kukunin lang lahat natin yung diferensya at sukat ng duct. So 500 plus 800, so that is 1,300. So susukat tayo mula dito sa reference point ng 1,300. Gawa natin ng scale calculator, no? 1:10. Sa 1 mm is equivalent to 10 mm para lumit. Dito yung 1,300. Skulahan lang natin yung kalata. So kukunin natin yung height. Height natin is 1,400. Dito ako sa 10 mag-umpisa para 0,0. 1,400. Kabila sukat din tayo ng 1,400. Babarahan lang natin. So sundin lang natin yung drawing. Galing dito kuha tayo ng 800. Galing dito kuha tayo ng, galing sa reference point kuha tayo ng 800. Galing dito, so dito yung 800. Sa kabila naman, galing naman dito sa opposite side. Kasi dito yan eh. Galing dito. Kuha tayo 800. Umpisa ako sa 10. So galing dito kuha tayo ng 800. Yung sobra niyan. Yung sobra yan yung diferensya 500. So susukatin natin. Yung sobra yan 500. So ito yung bungang 800. Ito naman 800 din. So, iskulahan lang natin yung mga leeg. Yung ginuhitan natin iskulahan lang. So kukuha lang tayo ng leeg kalata, no? Kartuli, ano lang naman to, sample, kartulina lang naman to. Kahit mga 2 cm. Lagyan lang natin lang mga 2 cm. So kukumpasan lang natin guys, no? Ang bunganga ng duct. Lagyan natin ito sa leeg. Ito naman sa kabila. Lagay natin sa leeg. Kumpas ulit natin. So, galing sa point. Babarahan lang natin. Itapat lang natin at
Itapat lang natin dyan sa line. Itong line ito. Babarahan natin. Barahan din natin sa kabila. Tapat natin dito sa leeg point. Yan. Ito yung pansira natin to guys. Point na yan. Itong point na to. Yung itong point ito, lagyan natin 1.1 to 0.2 to 3 to 0.4. Itong 0.4 and 0.3 guys, iyan ito triangulate natin. Kasi pag binali-bali yan, i-exit kasi ito pag binali-bali na. Kaya i-triangulate natin para pag binuo natin, makukuha pa rin natin yung tamang height, yung tamang haba. So kasi bottom end to, dapat bottom talagang unahin natin guys, no? Para sunod-sunod. Sunod sidings, right sidings, sunod top, sunod yung left sidings. So bottom ang unang ginawa natin. So dito naman natin i-triangulate sa diferensya sa sidings. Sa right side. Ito yung right side yan. So yung diferensya ng sidings is 500. I-triangulate natin sa 500. Gagawa lang tayo dito ng line ulit. Para hindi tayo malito. Dito natin ito triangulate. So kuha tayo ng 500. 500 divided 10 is 50 mm. So dito yung 50. 1/4 divided 10 is 140 mm. Ayan, 140 mm. Ito yung height niya. Ayan. Ito naman yung differential niya, yung 500. Yun ang i-triangulate yung dalawang point, no? Unahin muna natin yung number 4 na point. Pag nag-triangulate tayo guys sa point na to, lagi lang natin i-apak yung compass dito sa dalawang point na to, 1 and 2. So unahin natin yung 1. Apak natin sa point 4. Yan. So apak natin dito sa reference point. Palo natin sa height. Tapos galing yung kung saan siya tumama, apak natin yung kumpas. Itapat natin dito sa diferensya na 500. Yan. So galing sa 1 yan, no? Balik natin sa 1. Palo natin. Yan, tumaas na siya. So dito naman tayo sa 2.2. Iapak ulit natin yung kumpas. Ibalik natin sa 4. Ayan. Palo. Ilagay ulit sa reference point. Palo sa height. So kung saan tumama, iapak natin yung kumpas. Itapat natin dito sa diferensya 500. Galing yun sa number 2. Apak ulit natin sa number 2. So kung saan siya nag-intersect, dito na yung panibagong point natin. Tapos na natin na triangulate yung point 4. Dito naman tayo sa point 3. Ganoon din, iapak natin yung kumpas sa dalawang point na to. So unahin natin dito sa 1. Tapat natin dito sa point 3. Apak natin dito sa reference point natin. Palo sa height. Kung saan tumama, iapak natin yung kumpas. Itapat natin sa diferensya. So galing yan sa 1, no? Balik natin sa 1.
So, dito naman tayo sa 2 naman. Tapos na yung 1 sa 2. Pag natin sa 0.3. Lagay natin sa reference point ulit. Palo sa height. Kung saan tumama, doon natin tapat yung compass. Itapat natin sa diferensya na 500. So, galing sa 2. Balik natin sa 2. Ito na yung panibagong point niya. Ito na yung susundin natin. So, pag nakuha na yung dalawang point na yan, guys. So, yung itong sukat na to, kukopyahan lang natin. Itong leeg na to. Kukopyahan lang natin yung dalawang leeg na yan. So, una, sige, ito muna yung leeg mo nang kopyahan natin. Ang dating leeg niya. So, iapak lang natin sa panibagong point. Yan. Para makuha natin yung point, napak natin dito sa leeg ng tray. Yan, pares lang naman yan. Iapak natin sa panibagong point. So, yun, nakuha na natin yung point. So, yung panibagong 6 na point, dito na yun. Dito naman, itong leeg na to, lumang leeg. Kukunin natin. Ilipat lang natin sa bago. Yan. So, kunin natin yung bunganga kasi yung bunganga hindi naman pwedeng baguhin yan. Ilipat natin sa panibagong point nito. Yan, nakuha na natin. Ito na yung susundin natin. Babarahan lang natin yan. Babarahan lang natin. Kunik-kunik lang natin. Ito na yung bagong natin. Hindi na to. Kasi pag binalik-balik natin yan, makukuha pa rin natin yung height na ganito. Itong mahaba na to, pag binalik-balik natin, i-exe yan, maging ganito lang din yan. Hanggang dito na lang. Kaya yung purpose natin, i-triangulation natin para pag binalik-balik natin, makuha pa rin natin yung tamang height. Kasi pag hindi natin balik-balik yan, hindi natin triangulate, i-exe, kapusin na yung natin. Ayan, tapos na yung bottom end natin. So, ang sunod gagawin natin is sidings. Sidings yung gawin natin. Ganun din. I-add lang natin yung diferensya plus bungangan ng duck. So, 500 plus 500, 1,000. Mag-eskwala lang tayo ng X and Y. Yan yan. Dito tayo reference point. So 500 plus 500. 500 plus 500 is 1,000. 1,000 divided 10 is centimeter. So 1,000 is dito. Yan, 10. Skalahan lang natin yan. Pwede rin kuha ka na lang din dito ng 1,000 galing dito. Parehas lang naman yan. 10. Babarahan.
Then, kukunin natin yung diferensya na 500. So, galing dito na line, kuha tayo ng 500. 500 divided 10 is 50. 50 mm. Yan yung natira, 500 din yan. Ito yung bunganga ng duck. 500. So, eskulahan lang natin yan. Galing dito sa reference point, kuha tayo ng bunganga ng duck. 500 divided 10 is 50 mm. 50 mm. Eskulahan lang doon yan. So, ito yung bunganga ng duck. Sinunod lang natin guys. 500. Yan, yung direksyon niya pumunta doon. Dito. Ito yung bunganga niya, 500. Dahil itong linya na to guys, dito rin siya kailangan parehas yung linya na to at saka linya dito. So kukopyahin lang natin yung linya na to. Hindi na tayo mag-triangulate kasi parehas lang naman resulta yan. Tatagal lang tayo. Ito na lang yung susundin natin, yung na-triangulate na natin. Yung iba kasi mag-layout niyan, ito triangulate pa sa depensya naman ng butong. Tatagal lang yan kasi parehas lang naman resulta. Ayan. Palo natin dito. Ito naman. Kopyahin lang natin to. Palo natin dito. Kinopya lang natin. Yan. So, connect lang natin. Itong guhit na to, eskulahan lang natin. Kunin natin yung bunganga ng duck ng sidings. Yan, iapak natin dito sa leeg. Kukumpas natin para hindi siya liliit yung gitna. Huwag natin baguhan yung kumpas. Palo-palo lang natin. Titingnan natin kung saan yung pinakamababa. Lagay lang natin dito. So ito yung pinakambaba niya, no? Dito yung point, dito yung pinakambaba niya. So yan yung, dyan natin itapak yung ating pangbara. Itapat natin sa gilid nito, yung kinumpasan natin. Purpose niya guys, para makuha pa rin natin yung 50 na dito. Pag sinakot natin yan, 50 pa rin. Dito tayo 10 mag-umpisa. Yan, 50 pa rin. So, ibig sabihin hindi lumait yung gitna. So, ito na yung natin, right side in. Lagyan natin mga marking, laging C1 lahat. C1 dito. Para pag inasimbol natin, kahit sino mag-asimbol, hindi sila malito.
A. Itong linya na to, dito naman natin tapan yan. So A din to. Kasunod natin B. So pag nagawa nyo na yung bottom, sunod right sidings, ang kasunod niyan is top. Top ang kasunod. Nagawa ulit tayo ng reference point. So, ganyan din, no? Sa top, 500 plus 800 is 1.3. So, galing ito sa reference point, kuha tayo ng 1.3. Dito ako mag-umpisa sa 10. 13 centi. Pwede yung eskwelahan dyan. Pwede din kukuha ka lang din itong 1.3. Palas na naman. Dobrahan natin. So, kuha tayo ng dito galing. Kuha tayo ng bunga ng dak na 800. 800 divided 10 is 80. 80 cm. So, sunod. Dito tayo kumuha. Sunod naman. Sa taas. Dito naman sa kabila. So, galing dito na line. Kuha tayo ng 80. Yan, 80 yan. 800. Eskwelahan lang natin to. So, ito yung bunganga ng duck, 800. Dito naman bunganga ng duck, 800. Dito naman ang sunod-sunod lang tayo guys, no? Diba sa bottom, ito yung line kinuha natin. Kinopya natin dito. So, ito naman ang sunod natin kopyahin. Sunod-sunod lang siya. So, opposite lang siya kalata, no? Pag gumawa tayo ng top, opposite lang sa bottom. Kung yung bottom papunta doon direction, pa kanan, sa top naman, pakaliwa naman tayo. Para pag ginano natin, kasi lagi nga tayong bottom end, top end. So, yung pag top, ganyan ang direction. Para pag ginano natin, maparehas na sa bottom. Papunta na doon. So, dito tayo nag-umpisa kukuha. Ayan, kumuha tayo ng 800. Ito yung guhit natin. Iskulahan lang natin yan. Dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo kukuha ng 800 papunta doon. Yan, 900 dyan. Iskulahan lang natin. So, ito namang linya na to. Ito namang linya na to guys. Ito nang kukopyahin natin. Ilalipat natin dito. So, kukopyahin lang natin to. Palo natin dito. Kasi pag ina-symbol natin yan, yan yung magkapareha. Iskulahan lang natin yan, guhit na yan. Connect lang natin yung linya na to. So, ikukumpas naman natin yan. Dito kasi yung leeg.
bunga nga niya is 800. Yan. Ilipat lang natin, apak lang natin sa leeg. Kumpas natin. Para hindi liliit yung gitna. Ganun din dito. Huwag natin baguhin yung kumpas. Ilagay lang natin dito. Tingnan natin kung saan yung pinakambaba. So, ang pinakababa niya is dito. So, babarahan lang natin yung pinakababa kalatan. Itapat natin sa yung pinumpasan natin. So, tapos na yung top natin. So, dito naman tayo sa left side in. Kasi ito right side in. Yung left side in natin kalata dito, opposite lang din sa sa right side in natin. So, ganoon din. Gawa lang tayo ng reference point na X and Y. Then, opposite nito. So kung dito tayo kumuha sa bandang kaliwa na linya. So dito naman sa left side in natin, dito naman tayo sa bandang kanan. So galing dito sa linya na to, kuha tayo ng bunga ng dak na 500. So 500 divide 10 is 50. Yan 50. Iniskulahan lang natin. Dito naman sa linya na to, kuha tayo ng bunga ng dak na 500, galing dito. Yan 500. Yan bunga ng dak. Iniskulahan lang natin. Kopyahin lang din natin yung linya ng itong C na to, no? Kasi lagi natin kukopyahin yung bandang kanan na linya. Kasi yan naman yung tatapat dito pag inasimbol natin. So kopyahin lang natin yung linya dito sa kanan ng top. Yan. Ilipat natin dito. Dito kopyahin din natin. Itong lahat kopyahin natin. So yung mga guhit-guhit natin guys, babarahan lang natin yan. Ito yung C. Ito sa kabila. Ito naman yung D. Yung dito sa bottom, ito yung D. So sa left side in natin, ito yung D, ito yung magtugma. Kaya kopyahin natin yung linya dito. Ilipat natin dito sa sidings ng kaliwa. Kopyahin lang natin yung liig niya. Ilipat natin dito sa kasi ito yung magtugma niya, no? Pag na-symbol natin. Leeg niya. Kopyahin lang natin.
lipat natin dito. So, binarahan lang natin guys, no? Yung guhit. Yan yung left side sidings natin. Tapos nilagyan lang natin ng lock former. Dito tayo maglalagay ng lock former sa sidings para matibay yung lock natin. Sa actual kalata, 27 yan. 27. Dito naman sa kabilang isang sidings, lagyan din natin. Estimate lang natin to. Basta 27 to sa actual. Sa actual, kaltasan lang natin yung ganyan, no? Para pag binin natin, kaltasan lang yan. Itong bottom kalata, mayroon din yung allowance na 1/4 o kaya 7mm. Former natin na ano. Ang ginagawa, estimate lang natin yan. Kaltasan lang natin yan dyan. Gupitan, guntingan. Dito kalata yung connection niya. Depende sa atin kung gusto nating TDF. Kung TDF, dagdagan lang natin ng 50. 50 ang idagdag. Kabila din 50. Kung ano naman, kung is-clip ang gamitin natin, dagdagan lang natin ng 13mm. Pag TDF is 50mm. Pag C-clip naman, dagdag na yung 30mm. Depende minsan bar clip gamit. Pag duckmit ang gamit, so wala na, raw edge lang yan. So depende sa atin, no, kung ano yung connection. So tapos na yung ano natin kalata, yung double offset natin. Gugupitin na lang yan kasi assemble. So gugupitin natin, no? So nakat na natin lahat kalata, no? Assemble na lang natin. So ito yung babalian lang natin dito para mayroon tayong pagdikitan. Kung sa actual to, lock former to dito. Dito dapat sa sidings yung lock former. Pero cartolina lang naman to, sample yung ginawa natin. Dito ko nilagay yung ano, topi. So, lagyan lang natin pandikit kalata, no? Kita nyo kalata, ito yung minarkingan natin, AB. Lahat ng C1 dito.
So ito, yung sidings naman niya is C1 sa dito. So para hindi tayo malito, no? So ganyan forma niya. Binalian natin kalatain para pag susunod siya sa sidings, ganyan. Yung sidings kasi papunta doon. So kaya binalian natin ng end para susunod siya. Dito naman out. So susunod siya sa sidings. Yung sidings naman kalata, babalian din natin para susunod naman sa bottom. So ito, binalian natin out. Ibig sabihin palabas pag ganyan. Dito naman in para susunod siya dito. Dito naman sa left side. Babalian din natin to pa in para susunod naman dito na side. Dito naman, babalian din natin pa palabas out para susunod dito, no? Tapos na yung double offset natin. Kita natin dito yung sidings, umakyat siya ng 500. So titingnan natin kalata yan, umakyat din siya ng 500. Yung bottom natin, differential dito 500. So dito naman, galing dito, papunta doon, 500 yan. So sana nakatulong ko lahat, no? Maraming salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo para marami pa kayong masundan yung mga video ko. Marami pa kayong matutunan. So bye bye sa kanata. See you next vlog.